Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction video or pag-uusapan natin yung pinag-usapan ng mga kumare kong marites kahapon. Patungkol sa YouTube channel ni Daughter. Akoy, si Daughter meron na. Kailan kaya si Mother? Pero bago ang lahat, no, bago tayo magchikahan, shoutout muna kay Kuya Val, kay Ate na kay Kalinga Prab, kay Tita Mina Haramillo, ang tita kong Viots, Kamanetere ng San Diego, California, and kay Tita Sally Panaligan ng Illinois, USA. Shoutout sa'yo, Tita Sally. Thank you. So, at sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. So, dako tayo dito sa ating pag-uusapan, no? Na naging usap-usapan kahapon ng mga kumari kong marites. Yung YouTube channel na ginawa ni Ineng, ni Daughter, no? Sabi ko nga, kailan kaya si Mother and Father? Para kumpleto na, Mother, Father, and Daughter. So, yun, bumalaga kahapon, no? Ang daming mga nag-message sa akin, ang daming mga nag-comments, ang daming mga nasa reels, no? Napaisip ako, yun lang ba ang dahilan? Kaya gustong umalis sa Kalingap dahil gusto maging vlogger din. Aba, nga naman, no? So, pag-usapan natin, bakit nga ba niya ginawa ito? At anong dahilan, no? Nakita ko, ipinagmamalaki, no, ng mga grupo nila na in just 2 days, naka 5,000 plus subscribers daw kaagad. Sisiw. Sisiw na sisiw yan, no? Kung talagang malakas ang grupo nyo, dapat 100 plus kaagad yan in just 1 or 2 days. Imagine ha, si Kalinga Prab noon, nung in-endorse ni Kalinga Prab, no, si Kuya Ruben, no, aba, almost 100,000 kaagad in just 1 day. Ganun katindi mag-promote ang Kalingap. Ganun katindi mag-promote si Kalinga Prab. No, tinatangkilik kaagad ng kanyang mga followers, ng mga Kalingap supporters. Pero bakit si Ineng? Bakit si Daughter? 5K plus lang. Yan lang ba ang kaya? Yan lang ba yung mga followers ninyo lahat? Sa bagay, di tayo magtataka kasi si Mang Iking nga, di ba? Ang kanyang channel hindi umaangat, no? Hindi talaga nagbo-boom, no? Ano pa kaya ito? Napansin ko yung kanyang post, di ba? Meron siyang isang video na pinost doon sa kanyang channel. Napansin ko lang, nag-scroll ako, nagbo-browse ako ng mga comments. Bakit parang dinidelete yata ang mga mga comments na binabash siya. So, yung natitira lamang doon, yung mga good comments na para sa kanya. Huwag ka magbura, no? Huwag ka magbura para malaman. Para makita talaga, no, na sports ka. Na hindi ka nasasaktan pagka may mga bashers. Kasi ito yung gusto mo no? Sa totoo lang, sa ginawang ito, sa paggawa niya ng channel, no, mas lalong puputaktiin siya, no, ng mga bashers dito. Akala ko ba gusto ng katahimikan? Akala ko ba ayaw mabash? Pero bakit may channel? Kasi alam natin dito, diyan talaga yayariin ka ng mga tao, ng mga bashers, no. Hindi ko alam. Then, ang dahilan nito, kung bakit siya gumawa ng channel, bakit gusto niyang maging vlogger, no. Ito ba'y sinyales na kinakailangan na niyang kumayod? Di ba? Kasi bakit mo kinakailangan gumawa ng channel na alam mo naman na ikababash mo? Gusto mo rin kumita, di ba? Kasi aminin natin, pagka tayo gumawa ng channel, no, ng YouTube channel, isa na yan yung purpose diyan kung bakit tayo gumawa ng channel, para tayo magkaroon ng income, para tayo magkaroon ng revenue. So, ibig sabihin, gusto rin ni Daughter ng revenue. Baka, ito lang baka lang iniisip niya na baka dumating ang araw
magsawa na yung mga sponsors na magbigay sa kanya, aba, kinakailangan din niyang kumayod. Di ba? Yan yung malaking yan yung isang malaking advantage at saka disadvantage pagka nandito ka sa Kalingap. Kahit wala kang channel, no, mabubuhay ka pa rin. Nandiyan dyan may inaabot sa'yo. Andiyan may allowance ka. Pagka binavlog ka, meron ka. Pagka nasa velvet box ka, meron ka. May income, di ba? Pag dito sa Kalingap, hindi yung aasa ka lang sa sponsors. Lalo na nung nandito sa Kalingap, paldong-paldo. Doble-doble yung kita. Meron na sa mga sponsors, yung mga direktang sponsors na dumedirekta sa kanya, meron pang ibinibigay si Kalingap Rab, meron pa sa velvet box, meron pa sa meron pa siyang allowance, paldo talaga. So ngayon na nawala sa Kalingap, malaking kabawasan yan sa kanilang income, no? So siguro, yun yung naisip ko na baka naisip niya, na-realize niya ngayon na oops, teka lang, wala nang aking income dito. Mawawalan na ako ng income, kinakailangan ko nang gumawa ng sariling diskarte. Kasi baka pagdating ng araw, ilang buwan lamang, mawala na yung mga sponsors na yan. Ganon yung naisip ko hindi ito lang na para magpasikat siya, no? Hindi. Yan yung reality, yan yung real talk na nangyayari. Kinakailangan niya talaga ng income ngayon. Doon sa kanyang subscribers ngayon, kaya nga nasabi kong sisiw, no? Mahina. Si Carla. Tingnan niyo si Carla. Nung nagbukas ng channel, ang daming subscribers kaagad. Pero bakit ito? So, ibig sabihin, ayaw talaga ng mga solid Kalingap, no, na viewer, supporter sa kanya. Turn off sa kanya, sa ginawa sa kay Kuya Val. So, ngayon, abangan natin, gaya ng sabi ko, baka si mother and father maging vlogger na din, no? Kinakailangan na nilang kumayod, no? Hindi na kasi sanay sa initan. Hindi na sanay sa initan. Nagrereklamo pag nainitan. So, kinakailangan nasa loob lang ng bahay para laging naka-aircon. So, pagiging vlogger nga ang gagawin. Andiyan dyan, magla-live. Andiyan dyan yung mga nasa kanya pa rin ng mga sponsors, magpapalipad, income na. No? So, kung sino man yung kanyang ngayon, kung si Mang Iking man yung kanyang manager, yung kanyang promoter, no, nagpo-promote sa kanya, sisiw, mahina kayo. Wala kayo sa kalingkingan sa Kalingap, no? Yung 5K na yan, na in 2 days, 5K, baka mahirapan nga kayo, maka 20K ka agad. Malaki, no? Malaking disadvantage at saka advantage kung nandito kayo sa Kalingap. Kaya nga sabi ko, napaisip ko, bakit biglang naging vlogger ito? Akala ko ba ayaw ng publicity, ayaw ng nababash, gusto ng katahimikan, itong pinasok mong ito, no, na magkaroon ka ng channel, na nangangahulugan lamang dito na hindi totoo ang mga sinasabi mo na gusto mo ng katahimikan, ayaw mo ng publicity, ayaw mo ng nababash ka. Tandaan natin, once na meron kang channel, dyan pa lang, no, puputaktiin ka na. Doon pa nga lang doon sa pagrereklamo no, pinutakti ka na ng mga bashers. Akala mo kakampihan ka. Ang nangyari, baliktad ang nangyari. Pinutakte, no, ng mga bashers. So ito lang aking reaction ngayon, mga sangkay, mga kumare, no, mga kalingap. Obserbahan natin, no, kung saan aabot ang 20 pesos. Hindi. Saan aabot ang kanyang pagiging vlogger? Ano ang kanyang mga content na gagawin? Magcha-charity ba ito? Gagayahin yung charity dito sa Kalingap, or magpapa-cute lamang ito dito sa kanyang social media niya, or dito rin siya sasagot kung siya makikipagsagutan, makikipag-rebuttal sa mga bashers. Ito ba yung way niya na para makasagot na siya ngayon kasi palaban na siya, hindi lang sa kanyang Facebook, no? Nakikita natin, baka gamitin din niya itong platform na ito na YouTube, no?
yung kanyang channel na para dito makipag-rebuttal na. Kasi kita natin, palaban na talaga sila ngayon. So, tingnan natin hanggang saan naabot ang pagiging palaban nila. So, ito lang aking reaction mga sangkay mga kalingap, no? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lone, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kinaroroon. Paalam ng mga sangkay mga kalingap, paalam.